Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sanang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapanganakan ni Juan Bautista. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang naging tanong ng mga tao patungkol sa kanya. Magiging ano nga kaya ang batang ito? Si Kristo mismo ang sasagot nito pagdating ng panahon sa Matthew 11 verse 11. Sasabihin niya sa mga isinilang, wala nang mas dadakila pa kesa kay Juan Bautista. Sapagkat si Juan ay totoo nga namang naging dakilang propeta. Gayunpaman, ang Panginoon ay magpapatuloy at sasabihin, gayunpaman, sa mga aba, sa mga maliliit sa kaharian ng Diyos, ito ang mas pwedeng maging dakila pa kaysa kanya. Which basically means for me, yung narating ni Juan, pwede rin nating marating yan. Yung ganyang kadakilaan. Ibang paraan nga lang at ayon sa ating sariling kakayanan. At ang basihan ko para dyan, ay yung sinabi sa ating Salmo 139. We were wonderfully created by God. Lilikha tayo ng Diyos with so much love and precision na hindi pa man alam na ng Panginoon ang ating magiging misyon tulad ni Juan. At para dyan binigyan tayo ng mga katangian. We are loaded with these traits na ating kakailanganin. Unti-unti uusbong yan upang ang misyon na sa atin ay nakalaan, na itinikda sa atin ng Diyos noon pa man, ay ating magampanan pagdating ng kinabukasan. Kaya wag po natin iisipin na ang mga banal tulad ni San Juan Bautista na yan ay hindi natin po pwedeng tularan. In fact, kaya po tayo nagninilay sa kanilang buhay ay upang sabihin sa atin ng inang simbahan, kung nakaya nila, kaya din natin. James 5 verse 17, sasabihin doon patungkol naman kay Elijah na dakilang propeta sa matandang dipan. Elijah was a man just like us. So, they are not superhumans. Huwag nating isipin yan so much so that we will be forever left behind. No! Nandiyan ang mga banal upang sabihin sa atin, kaya rin natin. Dito ko po gustong simulang pagnilayan yung sinasabi naman sa ating second reading patungkol kay David. Kasi ang sabi dito, actually medyo malambot yung pagkakasabi. Sa translation ng Tagalog, ang sabi dito, kalugod-lugod siya sa paningin ng Diyos. Pero sa English, matindi. Ang sasabihin doon, a man pattern after God's own heart. Yun ang sasabihin doon. Kalahin nyo ganun katindi. Isang lalaking nakahulma ayon sa kalooban o puso ng Diyos.
Nevertheless, sa palagay ko, hindi ganyan si David sa simula pa lang. Kasi otherwise, hindi siya dapat nagkaroon ng isang matinding kasalanan. Remember, nakiapid si Haring David. So sa palagay ko, it is more on isang proseso. Proseso ng pagkahulma o pagkahubog ni David sa puso ng Diyos na pwedeng pinagdaanan o pagdaanan ng ninuman. Pinagdaanan ni Juan, pwedeng pagdaanan kahit sino pa man. Ang nakita ko dyan ay yung prosesong pinagdaanan ni David na siya'y nagpaparaya para sa kalooban ng Diyos. Dito siya unti-unting nahulma sa proseso upang ang kanyang buhay, ang kanyang puso ay maayon sa puso ng Diyos. Ang babasahin po ninyo ang 1 Samuel 16 verse 13 and following. Doon, makikita po natin na i-anoint ng Diyos si David bilang hari ng Israel. And the Holy Spirit would be upon him. I-anoint siya ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Samuel. Pero mapapansin po ninyo, pagkatapos ng anointing, anong gagawin ni David? Saan siya pupunta? Sa bukid. To tend his father's sheep for about 5-6 years. Patuloy siyang utos-utusan ng kanyang ama at ibubuli ng mga kapatid niya. I don't know with you, pero kung ako si David at ako yung utusan ng aking ama para mag-alaga ng tupa, baka ang sabihin ko, tay, teka lang po. Nakita niyo po, yung ulo ko, masapas sa langis, ha? Anointed as king, di po ba? Hindi ko na po gawain yan. Hayaan niyo na lang sa mga kapatid ko yan, di ba? Besides, alam po ba ninyo, while he was anointed, ang kanyang mga kapatid ay nakikipagdigma na, ngayon nung panahon ngayon kahit naman hanggang sa ngayon, patunay ng pagiging tunay na lalaki. Samantalang siya ay nag-aalaga ng tupang mag-isa. Kung ako si David, pwede ba ako magreklamo sa Diyos At sabihin ko, ano ba yung anointing na yun? Kunwarian lang? Nasaan ang aking kaharian? Bakit ako nasa kabukiran? Hindi yata totoo yan. Tapos pagtatrabahuin mo pa ako sa kaharian ng isang hari na ang trono ay dapat nasa akin, ha? Kasi po, ang hari noon ay si Saul. Pero siya ang inanoint ng hari ng Panginoon. Pero si Saul, ang ginawa, hinahir si David. Kasi napakagaling niyang tumugtog Kapag tumutugtog si David, gumagaan ang pakiramdam ni Saul. So imagine yung sitwasyon ni David. Nandun na siya, tumutugtog. Nandun si Saul, nasa trono. Kanya yun Siya dapat yung nakaupo dun Kung bakit pinagtatrabahuan niya pa yun. Hindi lang ito, ang dami pa ng mga naging paghihirap ni David na hindi na natin iisa-isahin pa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagparaya siya sa kalooban ng Diyos. O di ba't ganyan din, San Juan? I'm sure he enjoyed in one way or another yung kanyang pagiging greatest prophet. Sapagkat ang kanyang pagiging propeta ay kaugnay. Kasunod lang ng pagiging propeta ni Kristo na pinsan niya. Ganun siya kadakila. At napakagaling niyang magsalita. So much so na akala ng tao, siya nang talaga. Pwede siyang magpanggap. Pwede siyang magsinungaling. Pero hindi niya ginawa yun. Nang dumating si Jesus, nagparaya siya. Hindi niya siniraan. Winelcome pa niya. Binild up pa niya. And true enough to His words, I must decrease so that He might increase. Nagparaya siya. O hindi ba't ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Dumating sa mundong ito. Siya ang may-ari ng mundong ito, pero hindi niya inangkin ito. Nang siya'y silang, nang hiram siya sa hayop, nang pagsisilangan, nang siya'y ilibing, nang siya'y mamatay, nang hiram siya sa tao ng kanyang paglilibingan. He came to serve and not to be served. O di ba't ganyan din ang Diyos? Ang Diyos, siya na nga ang ating sinaktan, siya pang nagparaya. Yung kaparusahan na dapat ay para sa atin, inako niya. Ganon ang Diyos. So gayon yung mga taong nahuhubog ayon sa puso ng Diyos. Nagpaparaya upang iba ay makalaya. Just the other day,
Umattend po ako ng funeral mass para sa tatay ng isang paring namatay. At ganito yung kwento, ha? Ito yung upuan ko, nandyan sa harap ko, sa harap na pew, yung kaibigan ko si Father Alan Antonio. Siya po yung chairperson ng Diocesan Committee on Liturgical Music. Siya yung conductor natin kapag may mga halagang pagdiriwang sa ating diocese. Magaling. Nag-aral siya talaga, pinag-aralan niya ang musika. Authority in music. O ito ngayon. Habang nagmimisa, so kanta. By the way, yung nasa likod ko pala, hindi na po mga pare, mga laiko na. So sa misa, kanta. Sa likod ko, may mga ganadong kumanda. Kaya lang ang problema, sintonado. Talagang nangingibabaw. May isa hanggang dalawa. Oo. Okay lang sana na pagtitiisan naman, di ba? Kaya lang pansin ko, si Father Alan, parang sumisimpleng tumitingin sa gawi ko. Oo. Lalong-lalo na kapag nangingibabaw na nga po yung sintonado, tumitingin siya sa gawi ko. Yung sintonado nasa likod ko. Kaya feeling ko ako ang napapagbintangan ni Father Alan Antonio. Hindi ako nakatiis. Talaga kinalapit ko siya. Nung naglin siya sa akin gano'n, naglin din ako, binulong ko. Kaibigan ko, gusto ko nang linawin sa iyo. Hindi ako yung sintonado. Yung sa likod ko. Ako natawa siya. Sa loob-loob ko, sabi na nga ba, akala niya ako. Pero alam po ninyo, hindi ako naging masaya kahit ako inaabsueldo. Lalong-lalo na nung parang nakita ko pa si Father Alan na luminga din dun sa laiko na nilaglag ko. Kasi naisip ko, nako, ba't ba kumibo pa ako? Sana nagparaya na lang ako. Ano ba naman yung okay lang na ako'y napagbintangan? Kesa nailagay ko yung tao sa kahihiya. Mga kapatid, mahirap magparaya. Mahirap yung hindi mo makuha yung talaga na sa palagay mo ay entitled na para sa'yo. Mahirap din akuin ang sakripisyo ang kaya ng ating kapwa-tao. Pero tandaan po natin, dito tayo mas nauhubog ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo nagpaparaya upang iba ay makalaya. Tandaan po natin na sa diwang yan, tayo pinalaya ng Panginoon sa kasalanan. Tandaan po natin na sa diwang yan, tayo pinalaya ng tao sa kaalipinan, sa kahirapan. Diyan lumaya ang mga magulang upang maabot ang pangarap nila para sa kanilang mga anak. Diyan lumaya ang pamilya upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Diyan lumaya ang mga anak upang magkaroon ng magandang mga karir sa buhay. May nagparaya upang ang iba ay makalaya. Mahirap, pero diyan din tayo nagiging masaya. Hindi tayo nagiging masaya kapag tayo lamang ang malayang nag-iisa. Nagiging tunay tayong masaya kapag tayo ang nagiging dahilan ng paglaya, pagiging masaya ng iba, lalong-lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga. Sa misang ito, mga kapatid, isipin natin, ano yung mga bagay na dapat akong magparaya sa buhay? Ano yun? Again, mahirap po ito. Pero ito'y naaayon sa kalooban ng Panginoon. By the way, don't get me wrong, hindi ito pagpaparaya para sa masama. Hindi dapat konsintihin ng masama, Ito'y pagpaparaya para sa mas ikabubuti ng iba, ng ating kapwa, ng ating bayan, lalo tigit ng mga taong sa atin ay mahalaga. Again, mahirap po ito. Kasi nga, isipin natin, paano naman yung sa atin? Pero wag po tayong mag-alala. Hindi tayo mawawalan. Kasi kapag tayo nagpaparaya, ay parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, magbibigay ako, Lord, magpapatawad ako, Lord, magpapasensya ako. Lord, tatanggapin ko na yung taong ito. Lord, mag-move on na ako kahit malungkot pa ako. Lord, sige, hihingi na ako ng tawad, kakainin ko na yung pride ko. Lord, sige, kahit yung natatabi ko, ibibigay ko pa sa mga magulang ko. Lord, sige, kahit na ma-delay na yung pag-aasawa ko, kahit di na ako makapag-asawa. Lord, sige, kakalimutan ko yung para sa akin upang maibigay yung para sa pamilya ko. Lord, pag tayo nagpaparaya, hindi natin binabaliwala ang para sa atin.
It's one way of saying, Lord, gagawin ko ito, pero ikaw na po ang bahala sa akin. Sa palagay mo, pababayaan ka niya? Kung ikay nagiging channel ng biyaya niya, kung ikay nagiging lakas at inspirasyon ng iba, at lalong-lalo na kung ikaw ay nagpaparaya para maging malaya ang iba, dun ka mas natutulad sa Kanya. Ikaw pa ang pabayaan niya. Amen. Lagay natin